Magandang gabi po sa ating lahat, sa inyong mga nanonood. Kami po ang Harvest Team. Kami po ang magbibigay sa inyo ngayon ng message na Devotion for today, August 23. So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat na kami ngayon ay narito sa inyong harapan na magbibigay, Panginoon, ng mensahe na nagmula sa iyo. Nawa, Panginoon, ay gabayan mo kami at maihayag namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Volume please. Po. So lalakasan lang po natin. No? Bago po tayo ulit mag-umpisa sa ating devotion, tayo po muna ay aawit. Yes. Pakinggan niyo po ang aming munting mga boses. Unti lang. Sige po. Sasabayan na lang po kami. Pasensya na po sa aming pang-concert na boses. Walang hanggang iyong biyaya. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit na pa sa habang buhay, walang mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit na pa sa habang buhay, buti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ay magbabago ang kabutihan mo, kailan ay magbabago ang kabutihan mo. Ay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ay magbabago ang kabutihan mo. Yun po. Narinig niyo na po yung aming munting tinig. Pasensya na po kayo at hindi ko kami sabay-sabay at ang maraming direktor. Mag-umpisa na po kami sa aming appreciation ngayon. Sisimulan po ng aming sir leader, si Mr. Ned. Sige po, ang aking pong appreciation ay para sa lahat, para hindi naman po masabi na ako ay may tinitignan ay may tinititigan. Na-appreciate ko po silang lahat, Sister Bising, Sister Eva, si Nanay, si Josimar, ano pang pangalan? Si Grace po. Lahat po sila na-appreciate ko kasi po yung hindi man po kami nagkikita face-to-face sa aming pagsisend, nakakapag-message ako ng kaunti sa aming GC. Doon pa lang po ay nagkakaintindihan kami, pero siyempre po mas maganda yung tayo ay merong face-to-face. Kaya yun po ang iniin ko na magkaroon kami ng face-to-face. Actually, tuwing Sunday at Thursday lang po yun nagaganap. Pero na-appreciate ko po silang lahat. Maraming salamat po. Sister Josimar po. Appreciation po. Appreciate ko rin kayong lahat. Ay, thank you po. Ayan po. Sister, please. Ako po na Sige po. ako po na
na-appreciate ko po talaga dito kasi bago po ako, tsaka hindi mo naman po ako talaga familiar. Pero parang welcome na po ako, tsaka na-appreciate ko po na kasama ko kayo na nakikinig at tsaka ano sa Word of God. Yes, balik tayo kay Sister Josephine. Oo, meron pa siya sasabihin. Continuous po. Happy kasi kayo mo lahat kasi natanggap niya ako dito. Hindi pa naman ako matagal dito. Paano po tayo, pero sa paningin po ni Lord, matagal na tayo. Si nanay po, Ako man ay na-appreciate ko si Iba, si Vincent, si Nadir, si Josimar, si si Grace. Mar. Tayong lahat ay nagkakaisa. Kaya na-appreciate ko ang lahat ng mga gawain natin. Kahit man hindi tayo nagsasama-sama sa bahay, pero sa gawain nagsasama-sama tayo. Kaya yun ang appreciation ko sa ating buhay. Sa pagmamahal ninyo. Thank you, nanay. Ako naman po, na-appreciate ko, syempre po, ang Joy of Faith. Dito po tayo nabuo, dito po tayo nagkaroon ng sama-sama, paglilingkod kay Lord. Siyempre na-appreciate ko ang aking cell leader. Hindi po siya makulit, pero natawag ko siyang makulit kasi siya, para po siyang ate ko. At the same time, dumami po ang kapatid ko. Siyempre po, ilan na po, may nanay pa ako, kaya ang appreciation ko po ay sobra po ako maligaya na nakasama ko muli sila. Yes po, Sister Gising. Of course, ako naman, Yes. sobrang appreciate ko kayong lahat. Love you with the love of the Lord. Appreciate ko Sister Eva, si Nanay, Camila, si Wilson, saka Sister Del. Pasensya na kung medyo wala ako dito. Kasi siyempre, meron tayong buto-butong sumasakit. Okay. Maraming salamat. Handa na tayo. Sige. O, dahil sa may mga nararamang tayong sakit, ang ating pag-uusapan ngayon ay nasa 1 Corinthians 6. Meron dito mga verses na nasulat. Actually, mahapisi lang siya hanggang 1 to 20 lang. Pero pili lang tayo kung ano yung ating nagbibigay ng mensahe sa atin. Sa akin dito, umpisahan ko, ang verse na nakuha ko ay sa verse 1 hanggang 8. Pero maiksi lang siya. Kung hindi ko na siya babasahin, pero alam ko kasi nabasa nyo na, bigyan ko lang siya ng nakuha kong message dito. Sa verse 1, sabi doon, hindi tayo dapat humihingi ng advice dun sa hindi natin mga mananampalataya. Kasi ito na po yun yung buong verse 1 to 8. Kasi ano po yung mahihika natin kung tayo ay lalapit sa hindi natin. Hindi ko man sinabi hindi natin kauri kasi hindi din tayo dapat maging ganon dahil kailangan tayo yung pamarisan. Dapat tayo yung maging tularan kung paano natin sila maaakay, syempre sa kingdom ni Lord. So kung tayo man po ay nagkaroon ng alitan, dito po kasi ito yung alitan ng magkakapatid na nagkakaroon ng away-away. So pagka mayroong yung kapatid, halimbawa kapatid ko siya, magkapatid kami, nag-away kami, hindi kami lalapit sa grupo dito, hindi kami lalapit kay pastora, lalabas kami. Hindi po tama yon. Hindi po tama yon. Dapat po ang pag-uusapan namin na hindi namin masolve dahil nag-aaway na kami. Nakakahiya po yun kahit po sa verbal nating buhay kung tayo po ay magkapatid. Dadalhin po natin sa hukuman anong pinag-aawayan nyo. Kayo ba ay nag-aaway sa kayamanan hindi walang mga magulang? Hindi po maganda. Hindi po maganda sa pinamumuhay natin na tayo ay mga Kristiyano. So paano po tayo tutularan kung tayo po ay ganun ang ugali natin na nag-aaway-aaway tayo? Ang kinakausap pa natin ay hindi mananampalataya. Kasi po, sabi po doon sa verse 7, matuto tayong maging mapagkumbaba. Kung tayo po ay inaawan, binabato, o kung ano man sinasabi sa atin, babayaan lang po natin. Hindi po tayo, sabi nga, hindi po sa atin yung paghihiganti. Kasi wala po sa atin yan, hindi tayo dapat maghiganti. Ang kailangan lang po natin ay magpakumbaba. Kung ano man yung sinasabi niya sa akin, okay, well and good, sige lang. Kasi hindi naman po ang tawag yan, ang mag-aano sa atin na ating mga nag-ugali. Kasi alam po lahat ng Lord kung ano yung mga pangyayari. So wala tayong dapat gawin, hindi natin dapat patulan kung
Minura ka, murahin mo din. Pinagsaltaan ka, pagsaltaan mo din. Sinaktan ka, saktan mo din. Dapat lang po, doon sa aking pinaka-conclusion, dahil nabasa ko doon sa 1 to 7, ay matuto po tayong maging mapagkumbaba sapagkat ito ang nais ng Diyos. Yun lang po ang ating ma-share. Ikaw na, Sister Josimar. House ka muna daw. Sige po, ano Sige, verse ito po ka na. yun? Pwede mo na ipaliwanag. Ito. Dito. Simula dito. Hanggang dito. Yan. Ito kasi yung maaraman. Okay po. Mga pagpapala. Okay naman kasi nasa 16 siya. Kasi ang kinuha ko yung pagsasakdal ng magkakapatid. Okay, sige. Sa akin naman, ang sa akin, maiksi lang talaga yung sa akin. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo pang kayo ay nakipag-isa sa kanyang anak kasi sa Kristo. Ito pala. Tayo aalalayan niya hanggang sa bukas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Kristo. Sa part ko po, hindi po kasi ako exposed sa mga ganitong study na nagpa-Bible. Kaya sabi ko, parang naisip ko na parang siguro one of the reason bakit ako na patrabaho sa kanya kasi para makapasok ko dito. Kasi nga ito yung way ni Lord na i-guide ako at makikilala ko siya ng mas malalim pa at mas lumapit pa sa kanya. Ganito. Yung parang sinabi nga, prepared ka para pag na-meet mo na yung si sa Kristo, parang ito yung way niya para maging mas malalim yung pag-ibig ko sa ganong worship, ganong faith, ganon. Ito naman, dito sa verse 6. Ang katotohanan, basahin ko ba? Ang katotohanan naral namin tungkol kay Kristo ng malinaw na nakikita sa inyo. Sabi dito, ito si Pablo, kasi nangangaral si Pablo. Ito ay sulat ni Pablo para sa mga kapatid sa Corinto. Ang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay tumutukoy sa Ebanghelyo sa salita ng Diyos, ang mabuting balita tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ayun ang ipinamamahagi ni Pablo sa mga tao. Ang sabi ni Pablo, pinatunayan ng Diyos na totoo ito sa buhay ng mga taga-Corinto dahil may pagbabago sa kanila buhay at mga spiritual na kaloob sa kanila. Pinatunayan ng mga tao na yung pinapangaral ni Pablo talagang naipamuhay nila nasa parang inano na sila ng espiritu na naipamuhay na pinagkaloob sa kanila. Dapat ngayon din ang makita sa atin. Dapat ganyan ang makita sa atin. Buhay, hindi lang narinig, kundi nananampalataya at makita sa buhay natin ang pagbabago, makita ang Ayan. Sige, Nay. At least, nabasa yun na yun kung ano yung ating verse natin. pananampalataya. Hindi lang sa salita. Ayan Hindi ang mga pati salita ni sa Pablo. gawa. Ayan. Ang mga salita ni Pablo,
ito nga yung mga ibinamigay sa atin. Ayan. Ibinibigay Yung mga sa pinapangaral sa atin. Yung mga nag-gets natin, yung mga pinapangarap. Sa akin naman po, ang verse ko is verse 13. Yan po. Hindi ko na ho babasahin. Ay ano ko na lang po yung conclusion ko. So, sa atin naman po kasi, huwag natin hayaan tayo ay malason ng mga nakikita natin sa palagay natin itama ay mali naman pala. Hindi rin porket mapapasaya tayo nito, ay kagalak-galak naman sa ating Diyos. Hindi lahat ng napapasaya ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Oo nga't masarap at napapasaya na tayo. Nagiginhawaan tayo. Pero, tanong ko nga, tama mo ba? Yung mangusga tayo ng kapwa natin na alam naman naman natin na tayo man po, hindi tayo pwedeng mumusga sa sarili natin. Dahil isa lang po ang ating Diyos. Marami po tayong sa buhay natin, nabubulag-bulagan tayo. Yung nasa sulat na po at sinasabi ni Pablo, dyan sa ating binasa, pag-isipan po natin kasi minsan masaya tayo Pero ang tanong nga, si Lord mo ba masaya sa atin? Nagawa na ba natin yung gusto ni Lord? O tayo gumagawa ng sarili natin na ikakasaya lang natin? Kung sabi nga, hindi tayo makakapasok sa kalangian ng Diyos hanggat hindi natin siya naiintindihan, hanggat hindi natin ginagawa sa sarili natin. Paano tayo aakyat? Sabi nga parating na siya. Nasaan yung amo ba tayo? Ang pagkakamali nga natin, dahil nasa mundo tayo, hindi nagalawan natin, ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos dahil makamundong gawain na akala natin ay tama. Makamundong pagnanasa ang nakasulat po doon sa ating binasa. Pero nasan nga ba tayo? Makakaakyat nga ba tayo? O sa pagdating ng Lord, pwede natin sabihin na, Lord, sama ako. Kasi kahit gusto yun ni Lord, pero hindi ka naman ang palataya. Paano mo tayo sasama? Kaya nga sabi, ang pagsisisi nasa huli. Ngayon pa lang gumising na tayo. Dahil, paano yung mga anak natin, paano yung mga apo natin, yung mga kasama natin, kapamilya natin, kung isa man tayo doon sa makamundong iyon, kasama. Hindi ba dapat tularan natin si Jesus na habang tayo'y nagkakasala, si Jesus pinapalo pa rin. Hindi pa rin natatapos yung pagpalo sa Kanya dahil yung kasalanan natin, bitna pa rin. Kung tayo kaya hampasin ang nanay natin maghapon dahil sa kasalanan natin, napakasakit. What more pa po si Jesus na ang dami natin, buong mundo, iisa lang siya. Ilang palo ba ang dapat para tayo mag-isip? Sa akin po, ang dito application, hindi ho sa edad ang pagkakilala kay Lord. Habang bata tayo, turuan na naman natin yung apo natin, yung anak natin na makilala siya. Yung kamundo yung ginagalawan natin, huwag tayong masilaw. Kasi hindi naman natin na lahat madadala sa langit. Ang mahalaga, yung pamilya natin, madala natin sa Kanya. Yun lang. Ako naman. Dito ako sa Corinthos 6. Basahin ko ha. Ay, bigay na lang po ng message. Yan sa Pinas. Tungkol dito sa magkapatid. Sa magkapatid, tama-tama, nabasa ko ito, i-share ko lang ito. So sa magkapatid, hindi po pwedeng hindi kayo magkaroon ng alitan. Dahil isa akong matanda, tatlo kami magkakapatid na babae na parehas na nasa ganitong gawain. Pinasok kami ng masamang espiritu. Pinag-away kaming magkakapatid. So, hindi maganda na ang kapatid mo ay magmumura sa harapan mo. So, hindi maganda ang pagmumurang yun. Involved dito yung apo ko. Siyempre, nagalit po ako. Hindi naman masama ang intention ko kung bakit ako nagagalit. Kaya ako nagagalit dahil alam ko masama yung ginagawa niya. So, ngayon, humaba yung issue na yon. Nag-isip-isip ako.
Sabi ko, hindi pwede itong mangyari dahil ako'y nakakatanda, dapat naiintindihan ko. Pero alam din naman siguro nila na mali sila. Pero hindi ko hinayaan na uuwi ako ng Maynila na kaming tatlong magkakapatid ay meron samaan na loob na matinding away talaga nung nagbakasyon kami. Ang sabi niya, ayaw kong magpakumbaba dahil wala akong kasalanan, ako mas matanda, matindi yung away. Pero nung before that ako uuwi rito, parang merong isang espiritong gumanon sa akin na pinaunawa sa akin na kung si Kristo nga nung araw, minura-mura sinaktan, hindi umiimik, instead nagpakumbaba. Ako pa kaya hindi ko pwede gawin yun. So mabigat ang loob ko nung pauwi na ako. 30 minutes na lang ako nakapag-isip. I-pick upin na kami ng van, pauwi. Kung bakit pumunta ako sa bahay ng kapatid ko, kung saan dati akong nagtuloy. Na alam kong hindi niya ako papansinin dahil matindi talaga yung galit ko. Talagang hinayaan ko talaga yung sarili ko. I-voice out ko sa kanila yung galit ko kung ano yung mali sa kanila. Ngayon tinawag ko siya, ngumiti siya, sabi ko, Lord, lumalang mo po na ipaunawa ito lahat na ito. So ginabayan niya ako dahil nung tinawag ko siya, namimita siya ng ampalaya, tinawag ko siya. Ngumiti siyang napakagandang ngiti. Thank you, Lord, sinalubong ako ng magandang ngiti. Akala ko noon, mga sis, hindi ako babatiin at hindi ako papansinin. Gusto ko kasi, bago kami maghiwalay, maluwag ang ibig ko, okay kami magkapatid. Umiiyak siya, niyakap niya ako, nagyakapan kami. Ang ibang nasabi ko, sis, mahal kita. I love you with the love of the Lord. Thank you sa lahat ng kabutihan binigay mo sa akin. At sorry kung ano man yung nagawa kong ikinasama mo ng loob. Sana magpatayo at tayo. Wala siyang ibang salitang binitawan, kundi lumunga, naghag, hinalikan ako. Ate, I love you. Yun lang. Napakaganda po na Yung kanya na mensahe, no? Dahil ang pinag-uusapan po nga natin dito sa 1 Corinthians 6 ay tungkol sa usapin laban sa magkakapatid. So, totoo naman po yun. Kung Kaya ito, ipapakita po natin, kung ipapakita natin sa karamihan, hindi tayo magiging tularan. Nagbibigay tayo ng mensahe, pero tayo ay hindi naman tayo magkakasundo. Opo, ayan, ganyan ano, sa usap, hindi lang po man ang sinabi dito ng kapatid, ano lang, magkapatid. Kasama po dito yung buong pamilya na pinag-uusapan. Hindi po natin dapat ipakita na, pero hindi natin dapat lumabas tayo at ipagsabi natin kung anong mag-aaway naman. Hindi na po, ang bottom line po nito is yung ating pagpakumbaba. Sabi na nga po, kung si Kristo nagpatawad, hindi tayo pasunta. nandun doon po pumapasok yung pagkakaisa. Napakaganda nung nabasa ko message. Kasi kami ng anak ko, kalitas niya, Tama po yun. Kaya minsan, unawain po natin. Binawain po natin ang isa't isa. Hindi po natin na masasabi na ikaw ay matanda, ikaw ay matanda. Hindi porket ikaw ay bata, ikaw ay pagbibigyan. Kailangan po tayo, kilalanin din mo natin, tumimbang din po tayo kung nasaan po yung tama, ayon po sa kagustuhan nito. Sa ano naman ni Sister Josimar, sumasama ang loob niya. Huwag kasi magpatalo kasi yung pagsama ng loob mo, ibig sabihin natatalo ka. Nilagyan ka ng kaaway na sabihin mo, i-brought out mo yun. Kasi hindi naman masama yun. Pagmamahal yun sa isa't isa kung kayo ay magkakain. Mag-uusap. Mag-uusap. Lahat Hindi na sa nadadaan sa magpapakababa usapan. sa anak. Yes. Anak, mag-usap tayo. You're doing the best ka rin. At the end, magkakasunod. Parang tayo. Minsan hindi naman po tayo nagkikita dahil nagkakaintindihan po tayo.
nagkakaroon pa rin po ng pagkakaisa. Katulad ngayon, nandito tayo lahat. Smile! Kasi, di po ba, nandito tayo, harap-harapan. Ano man po ang ating problema sa loob ng pamamahay, ang solusyon lang po dyan is prayer. Ano man po ang sakit natin na nararamdaman, isa lang po pwede natin tawagin doktor, ang anak sa Diyos. Okay po, dahil sa napakaganda ng ating naging family altar, very short lang po yung time, pero kailangan na po natin ikata. Dahil Yes, dito po. ay mananalangin na po si nanay. Yes po. Ito natin ang aming pamamagitan, Lord. Hallelujah, Panginoon. Sa hapon na ito, Panginoon, sa aming paglapit, Panginoon. Pasalamat kami. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na ibigay mo sa araw-araw, Panginoon, sa patuloy na Panginoon. Ingatan kung saan mo kami magpapatuloy. Salamat, Panginoon, sa gawain mo ito, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, na nagpapatuloy sa lahat ng mga share namin, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, sa naway mapamuhay namin ang mga lahat ng masaya. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagsashare na ang lahat, Panginoon, isang puso nila, Panginoon, na tapat sila, maamoy sa iyo sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa ako na ito, Panginoon, sa aming pagkawalay, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan at gabayan ng mga kaligtan sa aming mga bahay. Ligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, itinataas ang patuloy at salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating Thank you lahat. po. Yes po. And magpapaalam na po kami. Magandang gabi po sa inyo lahat. Goodbye. See you again.